Kay halimbawa, ilan po ba sa mga naririto sa loob ng ating pong Zoom na kayo po ay nagkakaroon ng opportunity kahit po local travel, na pag Christmas po ay nagpupunta kayo ng Baguio, nagbubuk po ba kayo sa hotel? Kung kayo po ay mga taga Cebu, Mindanao, at kayo po ay luluwas ng Maynila, nagbubuk po ba kayo ng hotel? Kung kami namang taga Manila, pupunta ng Davao, nagbubuk po kaya kami ng hotel? Kami ba ay pupunta ng Palawan? Anywhere in Boracay, nagbubuk ba tayo ng hotel? Now just imagine, nagsasalimbayan ang tao. No po, millions and billions of people nagsasalimbayan yan sa kanila pong pagbibiyahe. Especially, tayo pong mga missionary pastors, pag nag-mission po tayo sa isang lugar, kahit na po doon sa hindi totoong 5-4 star, kahit na 3-star hotel, tayo po ay nagbubuk para naman po ay relax tayo kung tayo po ay merong ginagawang ministry dyan. O ngayon, and they call this industry the perfect storm. Napanood nyo po ba yung Perfect Storm ng pelikula? Ngayon, bakit po? Pag-aralan po natin ito. Bakit po sa tinawag na Perfect Storm? Dahil ito po ay kombinasyon ng tatlo. And this, I want you to understand how powerful, no? Because of the technology, yung pong Web 3. Now, do we really understand what a Web 3 means? Ano po ba ang ibig sabihin ng Web 3? Ang Web 3 po ay ang susunod na henerasyon ng internet na nakatuon sa tinatawag na decentralization. Ibig sabihin, may privacy siya at ang nagme-may-ari po nito ay ang lahat ng gumagamit ng teknolohiyang ito. Sa madaling salita, kung sa kasalukuyang internet, which is nasa Web 2 pa lang po tayo, no? Kaya ini-introduce po ni Pastor Felix and the corporate team ang Web 3 kasi this is the new generation ng technology. Ano pong ibig sabihin nito? Sa Web 2 po, katulad ng malalaking kumpanya tulad ng Google, siguro alam po natin yan, Meta, yan pong Amazon, ang nagmay-ari ng data at platforms ay sila po. Pag-aari nila. Sa Web3, ang mga users mismo digital assets na tinatawag. Ngayon, kasama po dito sa Perfect Storm yung pong tinatawag nating crypto. Whether we like it or not, ngayon po, by the grace of God, last January, ako po sana'y papuntang Baguio noon dahil sa birthday ng misis ko ay hindi pa po kami nakakarating ng Baguio. I already received a call na ako daw po ay ibibili ng ticket, papupuntahin ako ng Hong Kong para mag-attend po ako sa isang international conference sa five-star hotel po sa Hong Kong. Lahat po yan, all travel free, hotel and everything, umattend lang po ako. So I had no choice, bagam nagtampo yung wife ko kasi birthday niya, kinakailangan bumalik po agad kami kinabukasan ng umagang-umaga dahil sa gabi po ng next day ay flight ko naman papuntang Hong Kong. Ano po ang training doon? Ang training po, ang conference po ay ito. Meron pong X-card na ipinopromote, hindi po siya debit card. Hindi po siya debit card. Ang tawag po sa kanya ay USDT card. It means, this card, X card, no po, ang tawag sa X card, na kung saan ang iyong fiat money and your cryptocurrency is in one card. Nakukuha po natin. Kung meron ka pong crypto o kung meron kang halimbawang Bitcoin, no? Kung meron kang Ethereum, nandun din po siya sa loob ng card na yon. Kung meron ka namang dollar, kung meron kang peso, whatever the fiat currency mo, andun din po siya sa isang card. At siya po ay under ng Visa card. Bakit? Because you can use that card
anywhere in the world. Okay, kaya ngayon, ang kaganda sa W3, may W3 na tayo, papasok pa tayo sa crypto, no po? Yan po, meron tayong meron po tayo diyang W3M po na ang katumbas niya ay 1 W3 ay 1 USD po yan. Kaya kung makikita nyo po sa income nyo, nakalagay dyan W322. Ibig sabihin, yung po yung currency ginagamit natin sa ating pong platform, W3M, na yan po ay 1 W3M equivalent to 1 US dollar. Ang kagandahan nito ay because of these two combination na naging so powerful in terms of travel. Naku niyo po yun? If travel is the biggest industry in the world, it is a $10.9 trillion decentralization, the owner of this system, the data are the users, tayo po, with crypto, yung pong ating W3 income, we can travel. Use that blessings into travel. Palalawakin pa po natin mamaya. So this is the largest industry, the fastest technology, and the smartest model. Ngayon, ano po ba to? Pag-usapan pa natin. Ano po ba ang problema ng travel industry? Ito po tayo ngayon ha. Kaya ini-introduce po natin ang W3M. Tayo po ay traveler. Tingnan niyo po itong kaliwang side ng PowerPoint. Dumadaan po tayo sa middleman. Ano po yan? Travel agency, Booking.com, Traveloka. Ang dami po, no? And then, kumikita po sila dyan ng 30% po ang kinikita dyan, 15 to 30% commission ng mga agencies na dinadaan natin. For example, pag kami pong mag-asawa ay pupunta ng Dubai at pagdating po namin ng airport, gusto namin pangpahinga sa hotel, ako po yung magbo-book sa Booking.com ng City Max Hotel po doon sa Dubai. So, yun po yung aking travel agency sa hotel. So pagdating namin doon, diretso na kami sa hotel, pakikita ko lang po yung booking number, then check-in na po kami. And then nakita niyo yan, traveler, middleman, hotel. Kita niyo po yon sa ating So ibig sabihin, 15 to 30% commissions, ang malupit nito ay yan palang mga hoteliers na yan, no po, ay meron silang mga nakukolektang data sa atin. And the opportunity is, pwede pong ibenta yung mga data po natin. And then, yung pong mga loyalty points na yan, expired po yan. Ako po ay nasa isang US company at ako po ay napumasok sa isang promotions na ako ay binigyan ng $500 para po sa mga resorts, hotel and resorts booking. Diyos ko po, no ako pinag-try, I thought all the while, yung 500 na binigay sa aking gift check from the US, ay magagastos ko ng buo. Yung pala, kapiraso lang ang mapipinga sa 500 voucher ko, dollars, at maglalabas din ako ng napakalaking pera. And you will see the difference kung kayo ay nasa W3M na po pwede pa nating gawing negosyo sa mga kaibigan, natulungan sila at kumita tayo because of the discount po na nakukuha natin. Okay? And this is a 640 billion lost sa industriya po ng hotels. Yan. Kaya, ito pong naging sitwasyong ito sa travel industry, niresolba ng W3M. That's the solution. Meron po tayong Web3 Matrix. Papaano po ba yung ginagawa? Number one, ang unang-unang ginagawa po ng W3M sa ating pong nag-member at ating pong talagang ipaunawang mabuti to in terms of savings. Walang tao na hindi naghahangad makatipid. Tandaan nyo yan, lalo sa panahon natin ngayon. So pagka nag-join tayo sa W3M, ang unang-una
na mapakikinabangan po natin ay ang real savings up to 70%. 20 to 70%. Grabe pong laki niyan. Makakuha lang po tayo ng 25-30%. Ibig sabihin, yan po ay over sa 20% naming mga senior citizen. Di ba? O, nagagamit naman namin yung 20% namin sa mga hotel. Pero, what if there is an opportunity as a member ng W3M? Aba, nakaka-discount ako ng 40%, di napakalaking bagay po. Anong gagamitin ko? Yung senior citizen ko o ang W3M privilege ko? Number 2, travel dollars. No? Nag-earn din po tayo ng credits maging sa pagta-travel po natin. Paano po nangyayari yon? That is because of the Web3 rewards ng ating pong matrix power. That's the combination. Nakasave ka na sa hotel mo, kumita ka pa, at tuloy-tuloy ang rewards mo kay W3M. Sino po ang aayaw sa sitwasyong itong ibinibigay sa atin?